Siyempre, sabay na sabi ni Zhang Yongjun. Pagkatapos noon, pinakawalan ni Guning si Zhang Yongjun. Nang wala na si Zhang Yongjun, nakiusap si Zhang Yongjan sa kanya, Miss Go, nasabi ko na sa iyo ang lahat. Payagan mo na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Ayokong masangkot sa pagpatay dahil lang sa iyo, kaya hindi kita papatayin, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakahinga si Zhang Yongjan ngunit muling ibinoka ni Guning ang kanyang bibig. Gayunpaman, hindi ka makakaalis dito nang hindi nagbabayad. Natakot si Zhang Yongjan. Anong gusto mo? Takot na tanong ni Zhang Yongjan. Hindi mo kailangang malaman, malamig na sabi ni Guning saka hindi siya pinansin, ngunit lumingon kay Hong Fen na natatakot din. Naunawaan ni Hong Fen na hindi siya pakakawalan ni Guning nang hindi siya pinaparusahan. Kaya lumuhad siya sa lupa at umiiyak na nagmakaawa, Miss Go, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Bueno. Dahil tinulungan mo ako ngayong gabi. Puputulan ko lang ang isang daliri mo, sabi ni Guning, pagkatapos ay kumuha ng matalim na kutsilyo mula sa kanyang backpack, telepathic eye space, at itinapon ito sa harap ni Hong Fen. Gawin mo mag-isa. Mga ad ng Pub Future. Nanginginig sa takot si Hong Fen. Bagamat natakot, hindi siya nagdalawang isip na mabilis na putulin ang kaliwang hinliliit. Kung dahan-dahan niya itong pinutol, mas masakit ang mararanasan niya. Ang kutsilyo ay talagang matalim, at ang kanyang maliit na daliri ay nahulog sa lupa sa loob ng 1 segundo. Namutla ang mukha ni Hong Fen at napasigaw siya sa sobrang sakit. Pagkatapos ay kinuha ni Guning ang kanyang telepono para tawagan si Chi Tianlin, at sinabihan siyang tulungan siyang makipag-ayos kay Zhang Yongjan at sa dalawang malalaking lalaki. Walang pakialam si Guning kung nakaligtas sila. Pagkatapos, umalis si Guning, habang kinailangan ni Hong Fen na tiisin ang matinding sakit at binantayan si Zhang Yongjan doon habang naghihintay sa iba pang miyembro ng Kiringang. Bago umalis si Guning, sinira niya ang telepono ni Zhang Yongjan, kaya hindi siya makausap ni Tang Demang. Sa sandaling iyon, si Tang Demang ay nasa lugar ni Tang Weiyong, at narinig niya na bumalik na ang pulis sa istasyon ng pulis at tapos na ang kanilang gawain. Gayunpaman, wala siyang ideya kung napatay si Guman o hindi. Ginawa ng mga pulis ang kanilang trabaho ayon sa utos ng kanilang pinuno, at hindi ipinaliwanag sa kanila ng kanilang pinuno ang lahat. Nang makitang nakabalik na ang mga pulis sa istasyon ng pulis, at hindi pa rin nagsusumbong sa kanya si Zhang Yongjan, naiinip siyang tinawagan ni Tang Demang. Si Tang Demang, syempre, ay hindi gagamit ng kanyang sariling telepono para tawagan si Zhang Yongjan, ngunit ginamit ang mga numero ng telepono ng iba upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapunta kay Zhang Yongjan kahit gaano pa karaming tawag ang ginawa niya. Si Tang Demang at Tang Weiyong ay nababalisa. Anong nangyari? Bakit hindi sinasagot ni Zhang Yongjan ang mga tawag ko? Napangiwi si Tang Demang sa inis. Baka may problema siya. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Nababalisa si Tang Weiyong. Tawagan si Zinzi at tanungin siya kung kumusta ang pamilya Tang ngayon, sabi ni Tang Weiyong. Tama, sabi ni Tang Demang saka muling tumawag. Karamihan sa mga domestic servant ng pamilya Tang ay nakatira sa ari-arian ng pamilya Tang, ngunit mayroong higit sa 1 gusali sa ibabaw nito. Ang mga domestic servant ay lahat ay nakatira sa isang gilid na gusali. Kahit na sila ay mga katulong sa bahay, ang kanilang kondisyon sa tirahan ay hindi naman masama. 4 na ordinaryong domestic servant ang nagbahagi sa isang silid, at bawat isa sa mga tauhan ng pamamahala ay maaaring magkaroon ng isang silid na mag-isa. Ang lahat ng mga kawani ay may pahinga ng 2 araw bawat linggo, ngunit kailangan nilang magpahinga sa mga shift. Normally, 8 PM ang off-duty nila. Sa oras na ito, sa isang ordinaryong quadruple room, 4 na tao ang naglalaro ng baraha. Biglang tumunog ang cellphone ng binata. Nang makita niya ang caller ID ay nagdahilan siya bago siya nagmamadaling tumayo, naglakad palabas. Hay, maingat niyang sabi ng walang tao. Zinzi,
kumusta na ang pamilyang Tang? May boses mula sa telepono na hindi lalaki o babae, halata naman na gumamit ng voice changer yung tao. Wala akong duty sa front yard ngayon kaya hindi ko alam. Kapag bumalik na lang ang mga naka-duty mamaya, kukuha ako ng impormasyon, sabi ni Zinzi dahil hindi siya makakapunta sa front yard kung hindi siya naka-duty. Napakaraming tsismis ang mga katulong sa tahanan, kaya't ikakalat nila ang anumang balita sa bibig. Gayunpaman, nilagdaan nila ang mga kasunduan sa pagiging confidential sa pamilyang Tang, kaya walang sino man ang pinayagang magpakalat ng anumang balita sa labas. Sige, tawagan mo ako kung may makukuha kang impormasyon. Oo naman, sabi ni Zinzi saka ibinaba ang tawag. Gayunpaman, nang tumalikod siya na gustong maglakad pabalik, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo lamang sa likuran niya. Natakot si Zinzi, at bahagyang nataranta, ngunit pinilit ang sarili na kumalma. Di Dongge, kailan ka lumabas? Napasando si Dongge sa dingding, nakatingin sa kanya. Zinzi, bakit mo kami iniiwasan na sagutin ang tawag? Medyo natigilan si Zinzi sa kasabay na nagpaliwanag. Ayokong gumawa ng ingay. Gayunpaman, ang kanyang paliwanag ay hindi talaga mapanghikayat, dahil lahat sila ay sanay na magsalita ng malakas, at walang magrereklamo. Hindi umimik si Dongge, nagsindi ng sigarilyo, saka hinayla ito. Zinzi, gusto mo bang magpapalit ng trabaho? Nanigas ang katawan ni Zinzi. Siyempre hindi. Maganda ang buhay ko rito, at kontento na ako, pagsisinungaling ni Zinzi, at ginawa ang lahat para kumalma. Gayunpaman, napaka-ipokrito nito sa mga mata ni Dongge. Nagsuot siya ng galit na ekspresyon. Malamig na sinabi kay Zinzi, Zinzi, matagal ko nang napansin ang hindi pangkaraniwang pag-uugali mo, pero gusto kong bigyan ka ng pagkakataon kaya hindi ko ibunyag ang iyong sikreto. Inaasahan kong magiging tapat ka sa aming matandang Panginoon at mga batang Panginoon, ngunit pinili mo pa rin kumilos laban sa pamilyang Tang. Sa palagay mo ba ay madaling maalis sa pwesto ang pamilyang Tang? Walang muwang. Ang tunay na pangalan ni Dongge ay Kiao Dong, at siya ay isang makaranasang pinuno ng mga waiter sa pamilyang Tang. Sa mahabang panahon, nag-iwan ng magandang impresyon si Zinzi sa kanya. Gayunpaman, nang malaman niyang pinagtaksilan ni Zinzi ang pamilya Tang, nagulat siya. Naisip niya na baka may dahilan si Zinzi, at hindi pa ito nagdulot ng anumang pinsala, kaya binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Zinzi. Sa kasamaang palad, hindi sumuko si Zinzi. Nang marinig iyon, ang mukha ni Zinzi ay namutla at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Sa kanyang pagtataka, alam ni Dongge ang lahat ng kanyang ginawa. Akala niya ay walang nakakaalam sa kanyang ginagawa, pero ang totoo ay si Dongge ang nagtago ng kanyang sikreto para sa kanya. Di Dongge, ay, may gustong sabihin si Zinzi, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Zinzi, hindi mo kakayanin ang resulta kung galit ang pamilya Tang. Sa palagay mo ba ay tutulungan ka nila kung malantad ang pamamaraang ito? Kung ayaw mong sirain ang iyong buhay, sa palagay ko mas mabuting itigil mo na ang ginagawa mo ngayon, at maging tapat kay Master Tang. Dahil hindi ka pa nagdulot ng anumang pinsala, itataboy ka lang ni Master Tang at hindi sisirain ang iyong buhay. Gayunpaman, kung ang pamamaraan ay nakalantad, maaari kang mamatay. Hindi ko ito itatago sa iyo habang buhay, dahil mapaparusahan din ako kapag ginawa ko ito, seryosong sabi ni Kiao Dong. Pero, si Zinzi ay natakot, ngunit hindi agad pumayag. Sa halip, nag-alinlangan siyang magsalita ng malakas. Zinzi, may problema ka ba sa buhay mo? Naisip ni Kiao Dong na tiyak na napilitan si Zinzi na gawin ito. Dongge, hindi ko ginustong gawin pero sasaktan nila ang anak ko kapag tumanggi akong tulungan sila. Napaluha si Zinzi. Sa sandaling nagsimula siyang umiyak, maraming tao ang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyari. Zinzi, anong problema? Tanong nilang lahat na may pag-aalala. Mga ad ng Pub Future. Wala lang, kakatanggap lang niya ng tawag ng asawa niya,
at miss na niya ang pamilya niya kaya nawalan siya ng kontrol sa emosyon niya, sabay paliwanag ni Qiaodong. Ayaw niyang malaman ng iba. Malaki ang pasasalamat ni Jinzi na tinulungan siya ni Qiaodong, ngunit nag-aalangan pa rin siyang aminin na ipinagkanulo niya ang pamilya Tang. Naramdaman ng lahat si Jinzi, at nami-miss din nila ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, kailangan nilang umalis ng bahay upang kumita ng pera. Sa pamilyang Tang, sila ay tinatrato ng mabuti at binabayaran ng mas mataas kaysa sa kanilang mga kapantay. Kaya maaari nilang tanggapin ang ganitong uri ng saradong trabaho, at umuwi lamang 2 beses sa isang linggo. Huwag kang mag-alala. Dito ako sa kanya titira, pwede na kayong bumalik sa mga kwarto nyo, sabi ni Qiaodong sa kanila. Alam nilang mapapahiya si Jinzi kung mananatili sila, kaya umalis na silang lahat. Jinzi, mayroon akong malalim na pakikiramay sa iyo, ngunit hindi ka pa rin makawala. Bibigyan kita ng isang gabi para pag-isipan ito. Kung hindi mo sasabihin kay Master Tang ang ginawa mo bukas, gagawin ko. Alam mo na si Master Tang ang nagligtas sa buhay ko at ibinigay sa akin ang lahat ng pag-aari ko ngayon. Nakonsensya na ako sa pagtatago nito kay Master Tang, at hindi ko ipagkakanulo ang pamilyang Tang, sabi ni Qiaodong, pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang silid. Nang bumalik si Guning sa kanyang bahay sa Wafu Hills, halos 12 PM na. Nakaupo si Leng Xiaoteng sa sala nang makauwi si Guning. Agad siyang napatayo nang makita siyang naglalakad papasok. Dahil alam niyang ligtas siya, sa wakas ay gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Bakit hindi mo ako tinawagan para sunduin ka? Nag-aalalang tanong ni Leng Xiaoteng. Ngumiti si Guning. Kaya kung mag-taxi mag-isa. Nandito pa ba siya? Siya ay, syempre, si Tang Yunfan. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Sige, maupo ka muna. Aakyat ako sa itaas, sabi ni Guning. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng pagkatapos ay umakyat si Guning. Hindi nakalak ang kwarto ni Guman at nanatiling nakaawang ang pinto. Siya ay natutulog sa kama, at si Tang Yunfan ay nakaupo sa tabi ng kama habang hawak ang kanyang kamay ng tahimik. Tito Tang, pwede ba tayong mag-usap? Itinulak ni Guning ang pinto at tinanong siya. Ayaw niyang abalahin si Tang Yunfan, ngunit ito ay isang emergency, kaya kailangan nilang lutusin ito sa lalong madaling panahon. Oo naman, naunawaan ni Tang Yunfan na may kinalaman ito kay Guman, kaya sinundan niya si Guning, naglalakad papunta sa study. Matapos sabihin sa kanya ni Guning ang ginawa ni Zhang Yongjian, galit na galit si Tang Yunfan. Damn it! How dare they do that to you? Maging si Guning ay nakaramdam ng kaunting takot sa galit ni Tang Yunfan. Bagaman marami tayong kaaway, sa tingin ko ay malaki ang posibilidad na si Tang Demeng ay nagplano laban sa atin, sabi ni Tang Yunfan. Gayunpaman, hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Baka may tao pa sa likod niya. Napakatuso ng tao at kahit ako ay wala akong ideya kung sino siya. Ang aksidente sa sasakyan na ito ay maaari ding maging bahagi ng kanilang plano. Nang marinig iyon, nagalit din si Guning. Isang scheme. Akala niya noon, aksidente lang iyon. Idinagdag ni Tang Yunfan, ako ang tanging tao sa pamilyang Tang na maaaring magpatakbo ng negosyo ng maayos. Masyadong matanda ang tatay ko para gawin ito habang si Jiang ay napakabata pa, kaya kumilos sila ng makoma ako. Kung gayon, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito at malaman kung sino ang taong nasa likod ng eksena, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Tang Yunfan ang kahulugan ni Guning. Ang ibig mo bang sabihin ay maaari akong magpanggap na wala pa rin akong malay, at iba ang kanilang panlilinlang sa ating paggamit? Oo, sagot ni Guning. Sumang-ayon din si Tang Yunfan. Mabuti na lang at madilim na sa labas. Sa tingin ko mas mabuting bumalik ka sa bahay ng pamilyang Tang ngayon at patuloy na nakahiga sa kama. Isasama ko ang nanay ko para bisitahin ka bukas, sabi ni Guning. Bagamat ayaw umalis ni Tang Yunfan,
kailangan niyang gawin ito dahil mahuhuli nila ang kanilang kaaway bukas. Nang ilakad ni Guning si Tang Yunfan sa sala, nagulat si Tang Yunfan na nanatili si Leng Xiaoteng. Bagamat naramdaman ni Tang Yunfan na medyo hindi nararapat na nanatili si Leng Xiaoteng sa lugar ni Guning noong 12 PM na. Hindi na siya nag-isip pa dahil tinulungan sila ni Leng Xiaoteng na hanapin si Guman ngayon. Xiaoteng, gusto mo bang pabalaykan si Uncle Tang sa bahay ng pamilya Tang? Sabi ni Guning. Siyempre hindi, sabi ni Leng Xiaoteng na tumayo. Salamat, magalang na sabi ni Tang Yunfan. Ang kasiyahan ko, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos nito, hinatid ni Leng Xiaoteng si Tang Yunfan pauwi. Sa daan, bihira silang mag-usap, dahil iniisip pa rin ni Tang Yunfan ang nangyari ngayon. Wala siyang ideya na si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning. Kung alam niya sana ay kinausap niya ito para makilala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap ni Tang Yunfan ang tawag ni Tang Haifeng, at sinabi ni Tang Yunfan kay Tang Haifeng na malapit na siyang bumalik. Kaya, nagpa siya si Tang Haifeng na hintayin siya. Si Leng Xiaoteng ay umalis kaagad pagkarating ni Tang Yunfan sa bahay ng pamilyang Tang. Binalaan ni Tang Haifeng ang lahat na huwag sabihin sa iba na si Tang Yunfan ay gising na ngayon, kung hindi, sila ay parurusahan. Nasa panganib ngayon ang pamilya Tang, kaya kailangan nilang maging maingat at manatiling alerto. Mga ad ng Pop Future. Alam lang ni Qiaodong na inilabas ni Xinzi ang balita na si Tang Yunfan ay walang malay sa loob ng maraming araw. Ngunit hindi niya alam kung bakit dinukot si Guman sa pagkakataong ito, kaya wala siyang ideya kung may kinalaman si Xinzi sa pagdukot. Sa sala, si Tang Haifeng, Tang Yunhang at ang kanyang asawa, Cao Ruowa at ang kanyang asawa, gayon din sina Cao Wenjun at Cao Wenxin lahat ay naghihintay kay Tang Yunfan. Paano ito? Nagmamadaling tanong ni Tang Haifeng nang bumalik si Tang Yunfan. Pumunta tayo sa pag-aaral, sabi ni Tang Yunfan saka umakyat sa itaas. Tanging sina Cao Wenjun at Cao Wenxin ang naiwan sa sala, habang ang iba ay sumunod kay Tang Yunfan na naglalakad sa itaas. Pagkatapos ay sinabi ni Tang Yunfan sa kanila ang lahat, at hindi na sila nagulat na si Tang Demeng ay nagpakanalaban sa kanila dahil lagi nilang alam na siya ay ambisyoso. Gayunpaman, lahat sila ay nasa galit. Karaniwan, ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay magalang at mabait, ngunit hindi sila magdadalawang isip na maghayganti sa kanilang mga kaaway kapag may nang-ahas na saktan sila. Tungkol naman sa plano ni Tang Yunfan na magpanggap siyang walang malay para mahuli ang taong nasa likod ng pakana, lahat sila ay sumang-ayon. Nagtataka ako kung sino ang nag-leak ng impormasyon, hindi pa rin namin nalaman pagkatapos ng maraming araw. Galit si Tang Yunrong. Simula kailan naging napaka-vulnerable ng pamilya Tang? Paanong hindi natin nahuli ang taong nagtaksil sa atin? Napangiwi si Tang Yunfan sa inis. Sa totoo lang, sina Qiaodong ang naglihim nito. Nang umalis si Leng Xiaoteng sa bahay ng pamilyang Tang, nagmaneho siya pabalik sa Wafu Hills. Sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na manatili sa bahay ngayong gabi, ngunit hindi sila makakasama sa iisang kwarto. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na wala siya sa magandang mood pagkatapos ng mga pinagdaanan niya ngayon, kaya natulog siya sa guest room. Noong gabing iyon, maraming tao ang hindi makatulog. Hindi makatulog si Guning dahil dinukot si Guman. Bagamat ligtas na nakabalik si Guman, mag-iiwan ito ng malalim na peklat sa kanyang puso. Desidido si Guning na alamin kung sino ang taong nasa likod ni Tang Demeng, at pahirapan sila sa abot ng kanyang makakaya. Hindi makatulog si Leng Xiaoteng dahil nag-aalala siya kay Guning. Hindi makatulog ang mga miyembro ng pamilyang Tang dahil nasa panganib pa rin ang negosyo ng kanilang pamilya at pamilya. Hindi makatulog si Xinzi dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang aminin ang pagtataksil sa pamilya Tang, dahil natatakot siyang mapatay ang kanyang anak. Hindi rin makatulog sina Tang Demeng at Tang Weiyong, dahil nabigo silang makarating sa Zhangyongjian o Xinzi, at walang ideya kung paano umusad ang kanilang plano. Kinabukasan, nagising si Guman bandang alas 7 ng umaga, inihahanda na nina Leng Xiaoteng at Guning ang almusal. Nanatili si Guman sa kama ng halos kalahating oras bago siya bumangon.
Pagkatapos ng kanyang pinagdaanan kahapon, si Guman ay medyo natakot pa rin, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan na si Tang Yunfan ay gising na ngayon. Dahil gising na si Tang Yunfan, dapat ba siyang pumunta muli sa bahay ng pamilya Tang? Nagtataka rin si Guman kung nanambalik na ba ni Tang Yunfan ang kanyang alaala tungkol sa kanya. Walang ideya si Guman kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Pagbaba niya, nagulat siya nang makita niya si Leng Xiaoteng. Hay, magandang umaga. Sinalubong siya ni Leng Xiaoteng. Xiaoteng, bakit ka nandito? Tanong ni Guman. Oh, sobrang gabi na, kaya sinabi ko kay Xiaoteng na manatili dito, paliwanag ni Guning bago ibinuka ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig. Nang marinig iyon, hindi na nag-isip pa si Guman ngunit nagpasalamat kay Leng Xiaoteng. Xiaoteng, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Walang anuman. Actually kaibigan ni Ningning ang nakahanap sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Well, malaki ang naitulong mo sa amin, sabi ni Guman para aliwin siya. Sige, breakfast na tayo. Pupunta tayo sa bahay ng pamilyang Tang mamaya, sabi ni Guning. Kailangan ba nating pumunta ulit doon? Hindi dahil ayaw ni Guman na gawin iyon. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila pupunta muli sa bahay ng pamilyang Tang dahil gising na si Tang Yunfan ngayon. Well, medyo complicated. Dahil sa pagkana kaya dinukot kayo sa pagkakataong ito. Gusto ng mga kaaway ng pamilyang Tang na alisin tayo sa kanilang daan patungo sa upuan ng chairman ng grupo ng negosyo ng pamilyang Tang. Bagamat gising na si Uncle Tang ngayon. Kailangan nating ibaling ang lansihin sa ating gamit at alamin kung sino ang nasa likod ng pagkana na ito. Kaya magkukunwari si Uncle Tang na wala pa rin siyang malay at kailangan nating bisitahin ang gaya ng dati, sabi ni Guning. Ngunit hindi niya binanggit na nabawi na ni Tang Yunfan ang kanyang alaala. Nakita ito ni Guman na hindi kapanipaniwala at nakakatakot matapos marinig ang paliwanag ni Guning. Tumanggaw siya at sumang-ayon, ngunit hindi na nagsalita pa. Sa bahay ng pamilyang Tang sa sandaling ito. Si Zinzi ay nahirapan buong gabi, ngunit nagpa siya na aminin ang lahat ng kanyang ginawa sa huli, kaya sinundan niya si Qiao Dong upang makita si Tang Haifeng pagkatapos ng almusal. Si Tang Yunhang at ang kanyang asawa ay nasa trabaho, habang si Tang Yunfan ay nagpapanggap na wala pa rin siyang malay sa kanyang silid, kaya tanging si Tang Haifeng lamang ang nasa bahay ngayon. Sinabi ni Qiao Dong kay Zinzi na maghintay sandali sa labas at nauna siyang pumasok sa loob. Master Tang, may sasabihin sa iyo si Zinzi. Sabihin sa kanya na pumasok, sabi ni Tang Haifeng, at hindi na nag-isip pa. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Pagkatapos, dinala ni Qiao Dong si Zinzi na naglalakad sa loob. Lumapit si Zinzi kay Tang Haifeng na nanginginig ang kanyang katawan sa takot at pagkakasala pagkatapos ay lumuhad sa lupa na may malakas na tunog, na ikinagulat ni Tang Haifeng. Master Tang, pasensya na po. Ako ang nag-leak ng balita na si Lord Tang ay walang malay at ang relasyon ni Lord Tang kay Miss Gu, paumanhin ni Zinzi, ngunit nagpaliwanag din. Napilitan akong gawin iyon. Kung hindi ako nakinig sa kanila, papatayin nila ang anak ko. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, nagulat si Tang Haifeng, pagkatapos ay nagalit bago siya kumalma nang marinig niya ang huling pangungusap ni Zinzi. Bilang isang ama, naunawaan ni Tang Haifeng kung bakit ginawa ito ni Zinzi. Gayunpaman, si Zinzi ay gumawa ng isang malaking pagkakamali at ipinagkanulo ang pamilya Tang. Hindi alam ni Qiao Dong na nilik din ni Zinzi ang relasyon ni Tang Yunfan kay Guning at Guman hanggang ngayon. Sa kasong iyon, ang pagdukot kay Guman ay dahil sa Tang pamilya. Kahit na ang koneksyon ni Tang Yunfan at Guning ay inilihim pa rin, alam ng lahat ng mga domestic servant sa pamilyang Tang na hindi maaaring maging isang simpleng babae si Guning. Kung sina Guman at Guning ay asawa at anak ni Tang Yunfan, ang pagdukot ni Guman ay tiyak na isang pekana laban sa pamilyang Tang. Sabihin mo sa akin, sino ang nagbanta sa iyo na gawin ito? Tinanong ni Tang Haifeng si Zinzi.
Bagamat naniniwala siya na ang taong iyon ay si Tang Demang, kailangan pa rin niyang marinig ang sagot mula sa bibig ni Zinzi. Nakonsensya si Zinzi at sinabing, hindi ko alam. Phone number lang ng tao ang alam ko. Wala akong ideya kung siya ba o siya, dahil gumagamit ang tao ng voice changer sa telepono. Nang marinig iyon, parehong napasimangot sina Tang Haifeng at Qiao Dong. Parang hindi nagsisinungaling si Zinzi. Nagpadala sa akin ang tao ng larawan ng aking anak sa paaralan at binyantaan akong tutulungan siya, kung hindi ay papatayin ang aking anak, dagdag ni Zinzi. Ibigay sa akin ang numero ng telepono ng tao, sabi ni Tang Haifeng. Oo naman. Agad na kinuha ni Zinzi ang kanyang telepono, at sinabi ni Tang Haifeng kay Qiao Dong na hanapin ang impormasyon ng ID card sa likod ng numero. Kahit na pinagtaksilan mo kami sa ilalim ng banta ng ibang tao, nakagawa ka ng hindi mapapatawad na pagkakamali, sabi ni Tang Haifeng. Hindi humingi ng tawad si Zinzi dahil alam niyang hindi niya ito mapapatawad. Binalak ni Tang Haifeng na parusahan si Zinzi sa simula, ngunit sumuko ng mapagtanto na ginawa ni Zinzi ang lahat ng ito dahil sa kanyang anak. Sige, lumabas ka na sa bahay ng pamilyang Tang. Kung ayaw mong malagay muli sa panganib ang iyong anak, umalis ka sa CTB. Sa apartment ni Qiao Guanxiang. Si Qiao Guanxiang ay natutulog sa sofa na parang daga sa tubig. Mukha siyang pagod at haggard sa magulo niyang buhok at walang laman na mga mata. May pinaggapasan sa kanyang bibig at basang-basa ang kanyang katawan sa amoy ng alak. May mga bote din ng beer sa mesa sa harap ng sofa. 3 araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin niya mahanap si Xia Yichu. Kinansela rin ang lumang numero ng telepono ni Xia Yichu, kaya nawalan siya ng pag-asa ngayon at nalulunod sa alak. Sa sandaling iyon, nakabalik si Pihena. Nasa masamang mood at kondisyon din siya matapos mawala si Xia Yichu. Nang makita niyang lasing na naman si Qiao Guanxiang, inis siya kaagad. Qiao Guanxiang, hindi mo ba alam na malapit na tayong mapahamak? Bakit dito ka pa umiinom? Ano pa bang magagawa ko kundi uminom? Hindi ko mahanap si Xia Yichu, hindi makalapit sa kanya, galit na sigaw ni Qiao Guanxiang. Napakabait ni Xia Yichu. Babayaran ko siya kapag nahuli ko siya. Sigaw din ni Pihena para ilabas ang galit, kapansin-pansin na pareho silang napahamak, ngunit gusto pa rin ni Pihena na bayaran si Xia Yichu. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Qiao Guanxiang at kinuha niya ito. Ang tumatawag ay isang business party at nagtanong kung libre si Pihena sa loob ng 1 linggo. Nais nilang anyayahan siyang kumanta sa isang kaganapan at humingi ng live na tunog. Ang ibig sabihin ng live sound ay kailangan niyang kumanta ng live. Ang pagpaparami ng tunog ay gumagana na sila ay magpapatugtog ng na-record na kanta, at ang mga awit ay mag-lip-sync. Sa maraming kaganapan, ang host ay gumagamit ng sound reproduction para sa isang mas mahusay na epekto, at humiling lamang ng isang live na tunog kapag ang mga awit ay kailangang makipag-ugnayan sa madla. Gayunpaman, iniwan na sila ni Xia Yichu, at hindi nang ahas si Qiao Guanxiang na tanggapin ang alok, dahil maaaring ilantad ni Xia Yichu ang kanilang maruming sikreto anumang oras. Dahil doon, nagsinungaling si Qiao Guanxiang na aksidenteng nasaktan ni Pihena ang kanyang paa, at kailangan niyang magpahinga ng 1 buwan. Nang marinig ang tugon ni Qiao Guanxiang, nalungkot si Pihena, ngunit alam niyang wala siyang nagawang kumanta ng live, sa entablado sa harap ng mga kamera. Ang masama pa, hindi sila makapagsisinungaling magpakailanman. Sa kabisera, nakahanap si Xia Yichu ng magandang apartment pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata, at pumunta siya para masuri ang kanyang pinsala sa ospital mamaya. Pagkatapos noon, sinimulan ni Xia Yichu na gamitin ang gamot na ibinigay sa kanya ni Guning. Nang ipahid ang potion sa kanyang peklat, medyo komportable siya at nagsimulang maglaho ang masasamang peklat na ikinagulat niya. Wow! Nakita ito ni Xia Yidong na kumukupas ng sarili niyang mga mata, at hindi makapaniwala na ito ay totoo. Totoo naman. Ito ay totoo. Napaiyak si Xia Yichu sa tuwa. Sa wakas ay maalis na niya ang peklat, at maibalik ang kanyang magandang mukha. Napakaganda nito.
Si Xia Yidong ay mas nasasabik kaysa kay Xia Yichu, dahil ang kanyang nakitang kapatid na babae lamang ang kanyang kapamilya. Inilapat ni Xia Yichu ang potion sa kanyang peklat sa mga sumunod na araw, at nawala ang peklat pagkalipas ng 3 araw. Nang dumating muli si Xia Yichu sa kumpanya pagkatapos ng ilang araw, lahat ay natigilan. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Ikaw ba talaga si Xia Yichu? May nagtanong. Sa katunayan, ang isang peklat ay hindi maaaring makaapekto sa pangkalahatang mga tampok ng mukha ng isang tao. Kaya't ang iba ay nakilala pa rin si Xia Yichu sa unang tingin, ngunit ang peklat ay nawala ng napakabilis, na hindi makapaniwala. Ikaw ba ang kambal na kapatid ni Xia Yichu? Tanong ng isa pang tao. Natuwa si Xia Yichu. Ako si Xia Yichu. Nang marinig iyon, muling nagulat ang lahat. Nagpa-plastic surgery ka ba? May nagtanong. Gayunpaman, hindi masyadong malamang, dahil tumagal nang hindi bababa sa ilang buwan bago gumaling mula sa plastic surgery, ngunit naging maganda si Xia Yichu pagkatapos lamang ng 3 araw. Hindi ko ginawa, sabi ni Xia Yichu. Naunawaan ni Xia Yichu na lahat sila ay nagulat. Ngunit hindi niya sasabihin sa kanila ang totoong dahilan ng walang pahintulot ni Guning, kaya gumawa siya ng dahilan upang makilala si Lu Xiao sa kanyang opisina. Mga ad ng Pub Future. Nang makita ni Lu Xiao si Xia Yichu, siya ay natigilan din. Ito ay hindi makatwiran na hindi siya maaaring maging sikat na may napakagandang mukha at namumukod tanging boses sa pagkanta. Nagpa-plastic surgery ka ba? Ang parehong tanong ni Lu Xiao. Hindi, ginamit ko ang gayuma na ibinigay sa akin ng amo, sabi ni Xia Yichu. Hindi na niya kailangang itago ito kay Lu Xiao. Talaga, mas curious si Lu Xiao kay Guning ngayon. Hindi pa niya ito nakikilala, ngunit naniniwala siyang hindi ito maaaring maging isang simpleng babae. Bilang karagdagan, si Guning ay naging kasintahan ni Leng Xiaoteng, na isang himala sa mga mata ni Lu Xiao. Biglang nagtanong si Lu Xiao na may pagkamausisa, nga pala, gaano mo kakilala ang boss namin? Hindi masyado. Isang beses ko lang siya nakilala, at talagang malaking sugal para sa akin ang umalis sa CTB para sa kabisera at magtrabaho sa Fenghua Entertainment, sabi ni Xia Yichu. Napakaswerte niyang nakilala si Guning at binago ang kanyang kinabukasan. Si Lu Xiao, syempre, ay napakalinaw tungkol sa mga pinagdaanan ni Xia Yichu, dahil kailangan niyang harapin si Qiao Guanxiang para sa kanya bilang kanyang pinuno. Maganda ba siya? Tanong ulit ni Lu Xiao. Naisip niya na si Leng Xiaoteng ay pambihirang gwapo, kaya kailangang maging isang kagandahan din si Guning. Si Xia Yichu, gayunpaman, ay nagulat na hindi pa nakilala ni Lu Xiao si Guning. Nang makitang nagulat si Xia Yichu, ipinaliwanag ni Lu Xiao. Hindi ko nakilala ang boss namin, kasi boyfriend ng boss namin ang nag-assign sa akin ng task na ito para pamahalaan ang kumpanyang pansamantala. Kapag matagumpay kong natulungan ang aming boss na magsanay ng ibang tao para maging isang manager. Natupad ang aking gawain. Pagkatapos noon, sabi niya, huwag mong sasabihin kahit kaninong tungkol dito. Sekreto mo. Oo naman, hindi ko gagawin, sabay na sabi ni Xia Yichu. Nako, nandito na pala ang ahente mo. Kahit na ikaw ay isang mahusay na mang-aawit, kailangan mo pa ring magsikap at gumawa ng pag-unlad sa hinaharap. Dahil hindi ka pa nakakapunta sa entablado bago, kailangan mong matuto ng higit pang mga kasanayan para doon. Huwag kang mag-alala, mag-aayos kami ng mga komprehensibong klase para sa iyo bago ang iyong debo, sabi ni Lu Xiao. Salamat, Manager Lu, sabi ni Xia Yichu. Muling tinawagan ni Tang Demang si Zhang Yongjian sa umaga, ngunit hindi pa rin makapunta kay Zhang Yongjian, at nagsimula siyang maramdaman na maaaring nalantad sa kanila. Tinawagan niya si Xinzi mamaya, at sinagot ni Xinzi ang kanyang tawag. Nahanap nila si Guman kahapon, ngunit hindi bumalik si Guman sa bahay ng pamilyang Tang, kaya hindi ko alam ang mga detalye, sabi ni Xinzi.
Pinayagan siya ni Tang Haifeng na sabihin iyon, dahil magdudulot ito ng hinala kung hindi sasagutin ni Jinzi ang tawag at masasaktan ang anak ni Jinzi. Nang marinig iyon, naniwala si Tang Demang kay Jinzi. Nang umalis si Jinzi sa bahay ng pamilyang Tang, tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabihan itong huwag papasukin ang kanilang anak sa paaralan ngayon, at babalik sila sa kanilang bahay. Nang si Guning ay pupunta na sa bahay ng pamilyang Tang, sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning na kailangan niyang umalis. Sa katunayan, maagang nakatanggap ng tawag si Leng Xiaoteng, ngunit hindi siya umalis hanggat hindi siya nakakasalo sa kanilang almusal. Naunawaan ni Guning na si Leng Xiaoteng ay naatasan ng isang gawain, at kailangan niyang umalis upang matupad ito. Pagkatapos ay inilakad ni Guning at Guman si Leng Xiaoteng sa pintuan pagkatapos ng almusal, at iniwan ni Leng Xiaoteng si Guning nang hindi sinasadya. Sa simula, hindi naniniwala si Guman na may nobyo na si Guning sa murang edad ngunit nagbago ang isip niya nang mapansin niyang matamang nakatingin si Leng Xiaoteng kay Guning. Kung karaniwang magkaibigan lang sila. Hindi siya papayag na iwan siya kaya, nang mawala si Leng Xiaoteng, seryosong tinanong ni Guman si Guning, "Ningning, sigurado ka bang kaibigan mo lang si Xiaoteng?" Ang bawat ina ay nagmamalasakit sa kanyang anak na babae. Ayon Ship, dahil ang mga batang babae ay madaling malinlang ng mga lalaki kapag sila ay umiibig. Bagamat nag-iwan ng magandang impresyon si Leng Xiaoteng kay Guman at naging maayos ang kanilang pakikitungo nitong mga nakaraang araw, kakaunti pa rin ang alam ni Guman tungkol sa kanya. Higit sa lahat, napakabata pa ni Guning at nag-aalala si Guman sa kanyang kaligtasan. Natigilan si Guning at sinabing, "Nay, dahil may pagdududa ka na, ayaw kong magsinungaling sa iyo. Si Xiaoteng ang boyfriend ko at mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi lang kami naglalaro. I think he's my mister. Right at pareho kaming umaasa na makakasal kami someday in the future. I'm underage, hindi pa kami pwedeng magpakasal ngayon, at gusto niya muna akong ma-engage. Inay, may pakialam ako sa nararamdaman mo, kaya hindi ko sinabi sa iyo," dagdag ni Guning. Bagamat nakuha na ni Guman ang sagot, nagulat pa rin siya nang aminin ito ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nag-aalalang nagtanong si Guman, "Sigurado ka bang handa siyang pakasalan ka? Kaya ba niyang maghintay ng maraming taon?" "Ma, naiintindihan ko po na natatakot po kayo na masaktan ako, pero naniniwala po ako na hindi ako gagawin ni Xiaoteng iyon. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa, kaya siya ay naging napakalamig sa iba upang maprotektahan ang kanyang sarili. Naniniwala ang mga tao sa paligid niya na mabubuhay siyang mag-isa at mamamatay siyang mag-isa, ngunit nagbago ang lahat simula nang makilala niya ako. Napakaganda ng pakikitungo niya sa akin, at pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundong ito," sinseridad na sabi ni Guning. "Kahit hindi na tayo magpakasal in the future, hindi ako magsisisi. Anyway, kakaunti lang talaga ang makakapagpakasal sa first love nila." Nang marinig iyon, nagkaroon ng matinding simpatiya si Guman para kay Leng Xiaoteng. Sa totoo lang, nag-alala si Guman dahil hindi niya gusto si Leng Xiaoteng, kundi dahil sa akala niya ay napakabata pa ni Guning at hindi ito makatotohanan. Kung maaari silang ikasal sa hinaharap at mamuhay ng masayang buhay pagkatapos, syempre, magiging masaya si Guman para sa kanila. Ang gusto lang ng isang ina ay ang mabuhay ng masayang anak. Gayunpaman, sumang-ayon din si Guman kay Guning na kakaunti ang maaaring magpakasal sa kanilang unang pag-ibig. Kung si Guning at Leng Xiaoteng ay hindi maaaring magkasama magpakailanman, ito ay normal. Hindi na nagsalita pa si Guman, ibig sabihin ay tinanggap niya ito. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa bahay ng pamilya Tang. Si Tang Haifeng ay nakikipag-usap kay Zhao Yiro nang dumating sila. Si Zhao Yiro ang nagsabi sa kanila na si Tang Yunfan ay nanatiling walang malay dahil sa kanyang pagkahumaling. Kaya syempre si Tang Haifeng ay kailangang sabihin sa kanya na si Tang Yunfan ay gising na ngayon. Mga ad ng pub future. Hindi masyadong nagulat si Zhao Yiro nang marinig niyang gising na ngayon si Tang Yunfan, dahil alam niyang tama siya.
Yiro, maraming salamat sa iyong tulong, pasasalamat na sabi ni Tang Haifeng. Ang saya ko, sabi ni Zhao Yiro. 12 ng taon na silang magkakilala, at handa siyang tulungan si Tang Haifeng. Kung hindi siya pinagkakatiwalaan ni Tang Haifeng, hindi niya malalaman na si Tang Yunfan ay walang malay sa loob ng maraming araw. Maraming kaaway ang pamilya Tang sa City B, ngunit marami ring kakampi ang pamilya Tang. Gayunpaman, hindi sinabi ni Tang Haifeng sa alinman sa kanila, dahil ito ay lubos na kumpidensyal. Nako, balita ko nagkaproblema ang pamilya mo kahapon. Paano na ngayon? Nag-aalalang tanong ni Zhao Yiro. Oo, dinukot si Guman dahil sa atin, pero ligtas siyang naiuwi kagabi. Sa kabutihang palad, walang nangyaring masama sa kanya o talagang makonsensya ako, sabi ni Tang Haifeng na malungkot. Pumunta rito si Guman para tulungan silang gisingin si Tang Yunfan, ngunit nabigo silang maprotektahan siya ng mabuti. Mabuting malaman na, gumaan din si Zhao Yiro. Sa sandaling iyon, ginabayan ng housekeeper sina Guning at Guman sa loob. Tumayo kaagad si Tang Haifeng nang lumitaw sila sa kanyang paningin. Hay, magandang umaga. Magandang umaga, Master Tang. Magandang umaga po, Lolo. Sina Guman at Guning ay bumati kay Zhao Yiro nang may pagkakaisa. Guman, sorry sa mga pinagdaanan mo, paghingi ng paumanhin ni Tang Haifeng kay Guman. Master Tang, ayos lang. Ligtas na ako ngayon, sabi ni Guman. Well, ipapakilala kita. Ito ang dati kong kaibigan, Master Zhao, sabi ni Tang Haifeng sa kanila. Ikinagagalak na makilala ka, Master Zhao. Sina Guman at Guning ay bumati kay Zhao Yiro nang may pagkakaisa. Kinagagalak kong makilala ka rin. Nakangiting sabi ni Zhao Yiro. Alam na ni Zhao Yiro ang tungkol sa koneksyon ng pamilya ni Guning kay Tang Yunfan, kaya hindi na siya nagulat nang makita niyang malapit na kamukha ni Guning si Tang Yunfan. Napansin ni Tang Yunfan si Guman na nagmumula sa balo sa ikalawang palapag, at sabik siyang makilala siya sa ibaba. Gayunpaman, kailangan niyang manatili sa silid, kung sakaling marami pa ang mga katulong ni Tang Demang sa bahay ng pamilyang Tang. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dinala ni Guning si Guman sa itaas. Bagamat nabawi ni Tang Yunfan ang kanyang alaala, kailangan pa rin nila ng panahon para maging pamilyar sa isa't isa. Ningning, ako, kinabahan si Guman nang makitang muli si Tang Yunfan. Mom, relax. Sasamahan kita dito. Hinawakan ni Guning ang kamay ni Guman para aliwin siya. Kahit na medyo kinakabahan pa rin si Guman, naiintindihan din niya na kailangan niyang harapin ito. Lalaki, sa sandaling naglalakad sila sa silid ni Tang Yunfan, sinalubong siya ni Tang Yunfan sa malambing na boses. Bagamat 18 taon na silang hiwalay, tila nangyari ang lahat kahapon dahil kagagaling lang ni Tang Yunfan sa kanyang alaala at napakalinaw ng kanyang alaala. Naantig si Guman nang tawagin siya ni Tang Yunfan. Ikaw, ibinuka ni Guman ang kanyang bibig, ngunit hindi na makapagsalita ng isa pang salita. Oo, naalala ko ang lahat, sabay sabi ni Tang Yunfan. Nang marinig iyon, napaluha si Guman at muntik ng matamba. Namimiss niya ito sa loob ng maraming taon at sa wakas ay naalala niya kung sino siya. Bilang karagdagan, nabawi ni Tang Yunfan ang kanyang alaala tungkol sa kanya, at nakikita niya ang pagmamahal nito sa kanyang mga mata. Sa makatuwid, nawalan ng kontrol si Guman sa kanyang emosyon nang makita niyang bumalik na sa kanyang tabi ang kanyang ning. Manong, ayos ka lang ba? Tumakbo si Tang Yunfan upang suportahan si Guman nang walang pag-aalinlangan. Tinulungan ni Guning at Tang Yunfan si Guman na maupo sa sofa. At lihim na inilagay ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Guman kung sakaling mahimatay si Guman dahil sa emosyonal na kaguluhan. Pwede kayong mag-usap sandali at bababa na ako. Naisip ni Guning na mas mabuti kung mag-uusap silang mag-isa, kaya tahimik siyang umalis. Ningning, sa tingin mo ba matatanggap ng nanay mo ang tatay mo? Nag-aalalang tanong ni Tang Haifeng. Kahit ano pa ang mangyari, umaasa pa rin siya na magkakabalikan sila. Kung hindi, si Tang Yunfan ay mag-iisa sa buong buhay na ito. Sa tingin ko gagawin niya,
sabi ni Guning. Malinaw na mahal pa rin ni Guman si Tang Yunfan. Nako, Ningning, isang domestic servant ang nag-leak ng koneksyon ng nanay mo sa amin, at umamin na siya rito. Balak ko siyang parusahan ng mabigat, ngunit ginawa niya iyon sa ilalim ng pananakot ng ibang tao. Ipinagtapat niya ito noong nanganganib pa ang kanyang anak at ligtas na sa bahay ang iyong ina, kaya pinabayaan ko siya. Alam kong unfair sa nanay mo, pero tatay din ako at naiintindihan ko kung bakit niya ginawa yon. Paumanhin, sabi ni Tang Haifeng at nalungkot. Nang marinig iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Guning. Bagamat kinasusuklaman niya ang taong naglagay sa kanyang ina sa panganib, naunawaan niyang ginawa niya ito para protektahan ang sarili niyang anak. Bilang karagdagan, ipinagtapat niya ito noong nasa panganib pa ang kanyang anak, at ligtas na si Guman ngayon, kaya hindi na kailangang parusahan siya. Si Guman ay dinukot dahil inilabas niya ang impormasyon, ngunit hindi siya nasangkot sa krimen, kaya hindi siya ikukulong kahit na siya ay aidmande nila. Tulad ng sinabi mo, inamin na niya ito noong nasa panganib pa ang kanyang anak at ligtas na ang nanay ko ngayon, kaya hayaan mo na, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, napahinga si Tang Haifeng. Sa katunayan, hindi masamang maging mabait kung kinakailangan. Nako, Lolo, kailangan ko nang umalis. Hindi ko alam kung anong oras ako babalik ngayon, ngunit mangyaring huwag hayaang umuwi ang aking ina bago ako bumalik, sabi ni Guning. Sinabi niya na hindi dahil natatakot siya na hindi maprotektahan ng pamilya Tang si Guman, ngunit dahil nag-aalala siya na may masamang mangyari kay Guman kung mag-isa si Guman sa bahay. Pagkatapos ng pagdukot, ang pamilya Tang ay, syempre, dagdagan ang proteksyon nito para kay Guman. Oo naman, sabi ni Tang Haifeng. Mga ad ng pub future. Pagkatapos, umalis si Guning. Hindi makapunta si Tang Demang kay Zhang Yongjian, kaya nagpadala siya ng ilang tao upang hanapin si Zhang Yongjian. Gayunpaman, si Zhang Yongjian ay wala kahit saan. Matatawag lamang ni Tang Demang si Tang Weiyong at sabihin sa kanya ang nangyari. Sinabi ni Tang Weiyong, itigil ang pagsubaybay sa kanya, kung sakaling ilantad mo ang iyong sarili. Leak ang balita na sina Guman at Guning ay sumali sa pamilya Tang sa babaeng tinatawag na Fang Zukan. Tutulungan niya. US. Walang problema, sabi ni Tang Demang pagkatapos ay inayos ang isang tao na gawin iyon ng walang pagkaantala. Tinawag ni Guning si Yuzi nang umalis siya sa bahay ng pamilyang Tang. Nagplano siyang bisitahin ang pabrika ng damit kasama si Yuzi. Malaya si Yuzi, kaya sinabihan siya ni Guning na makipagkita sa kanya sa labas ng shopping mall sa loob ng 20 minuto. Dahil si Yuzi ay nagtatrabaho para kay Guning, syempre, hindi niya hinihintay si Guning, kaya naglakad siya sa labas pagkalipas ng 10 minuto. Nagkataon na nakilala niya ang kanyang dating nobyo nang minsang lumabas siya ng shopping mall. Nagkunwari si Yuzi na hindi niya ito nakita, dahil ayaw niyang makipagkita muli sa kanya. Nakaramdam din ng hiya ang dating nobyo kaya napalingon ito. Gayunpaman, hinaranggan siya ng kasintahan ng kanyang dating kasintahan. Oy, hindi ba si Yuzi ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka katapusan? Binati ng babaeng nakahawak sa braso ng lalaki si Yuzi. It sounded polite, but she was just showing off. Si Yuzi ay hindi nasisiyahan, ngunit nagpanggap na cool. Magaling. May kasintahan ka ba ngayon? Tanong ng babae. Wala kang pakialam. Inis na sabi ni Yuzi. Well, we're good friends after all, and I should care about you, sabi ng babae, ngunit napaka-sarcastic nito. Talaga, hindi na nakatiis si Yuzi. Magkaibigan tayo. Zhao Xiaoshuan, wala ka bang kahihiyan? Ano? Galit ka ba sa akin dahil ninakaw ko lang ang boyfriend mo? Tila ipinagmamalaki ni Zhao Xiaoshuan. Yuzi, sino ka sa tingin mo? Isa ka lang mahirap na babae mula sa mahirap na pamilya, at hindi mo dapat pigilan si Tianyo na maging mas matagumpay. Hindi ka maaaring magpakasal sa isang mayamang pamilya. Naiintindihan mo ba? Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Pinahiya ni Zhao Xiaoshuan si Yuzi sa publiko.
Ang ama ni Zhao Xiaoshuan ay isang negosyante na mayroong 12 ng milyong yuan sa kayamanan. Si Lin Tianyu ay ipinanganak din sa isang mayamang pamilya, kaya si Yuzi ay isa lamang mahirap na babae sa kanilang paningin. Bukod dito, si Zhao Xiaoshuan ay nag-iisang anak ng kanyang ama. Kung pinakasalan siya ni Lin Tianyu, mamanahin din niya ang kayamanan ng kanyang pamilya. Sobrang nasaktan si Yuzi nang niloko nila siya dahil ang isa ay naging kasintahan niya at ang isa ay naging mabuting kaibigan niya. Gayunpaman, dahil ito ay kasaysayan na, gusto din ni Yuzi na magpatuloy, ngunit tila may ibang ideya si Zhao Xiaoshuan. Xiaoshuan, tama na, sabi ni Lin Tianyu na nakasimangot na hindi nasisiyahan. Nang marinig iyon, galit na tinanong siya ni Zhao Xiaoshuan, ano? Pinagtatanggol mo ba siya? Ikaw, medyo napahiya si Lin Tianyu. Ito ay isang pangkaraniwang lugar. Hindi mo ba ako mailigtas ng kanilang mukha? Kailangan niyang aminin na hindi niya makakalimutan si Yuzi at ipinagtanggol siya nang hindi niya malay dahil si Yuzi ay mabait at banayad habang si Zhao Xiaoshuan ay isang spoiled rich girl. Gayunpaman, ipinanganak si Yuzi sa isang mahirap na pamilya at tulad ng sinabi ni Zhao Xiaoshuan, magiging pabigat siya sa kanya. Upang maging mas matagumpay, tinalikuran niya si Yuzi. Sa katunayan, sinubukan niyang matulog kay Zhao Xiaoshuan para maging boyfriend niya. Sa hindi pagkakataon, hinangaan siya ni Zhao Xiaoshuan mula sa malayo sa mahabang panahon, at naglagay ng bitag para matulog muna siya, kaya nakipagtalik siya dito pagkatapos uminom ng marami ayon sa gusto nilang dalawa. Ikaw. Nagalit si Zhao Xiaoshuan nang punahin siya ni Lin Tianyu, ngunit napansin din niyang nakatingin sa kanya ang mga tao, kaya tinikom niya ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang telepono ni Yuzi sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang isang bagong mensahe na ipinadala ni Guning. Guning. Ipakita sa kanila ang isang mapagmataas na likod. Nakaupo ako sa isang puting Lamborghini sa gilid ng kalsada. Pasok. Matapos basahin ang mensahe, tumingin agad si Yuzi sa tabing kalsada, at mayroon itong puting Lamborghini. Namangha siya na ganoon kay Aman ang amo niya. Pagkatapos, ginawa ni Yuzi ang sinabi sa kanya ni Guning sa mensahe. Tumingin siya sa kanila nang nakatalikod at buong pagmamalaki na sinabi, paumanhin, kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ay tumalikod siya ng walang pag-aalinlangan, naglalakad sa tabing kalsada. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, sumakay siya sa Lamborghini na humigit kumulang 10 milyong yuan. Lubos na nabigla sina Lin Tianyu at Zhao Xiaoshuan. Simula noong nakilala ni Yuzi ang isang taong mayaman, hindi makapaniwala si Zhao Xiaoshuan at sinabing may matinding selos. Bagamat hindi siya pamilyar sa mga kotse, ang puting Lamborghini ay halatang isang marangyang kotse. Si Yuzi ay isang mahirap lang na babae, kaya paano niya makikilala ang isang taong mayaman? Siguro nahanap na niya ang sarili niyang sugar daddy. Akala ko isa siyang independent girl. Pero gold digger pala siya. Sinabi ni Zhao Xiaoshuan sa isang malisyosong tono kahit na talagang nakaramdam siya ng matinding selos kay Yuzi dahil gusto niya talagang magkaroon ng isang napakayaman kasintahan. Walang alinlangan. Si Zhao Xiaoshuan ay talagang isang batang babae na walang moral na pamantayan. Dahil hindi niya alam ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi rin siya magdadalawang isip na ibenta ang kanyang katawan para sa pera. Si Lin Tianyu ay hindi rin nasisiyahan. Ex-girlfriend niya si Yuzi, pero naiinis pa rin siya na si Yuzi na kinamumuhian niya ngayon ay may boyfriend na mas mayaman sa kanya. Si Zhao Xiaoshuan ay hindi pamilyar sa mga kotse, ngunit siya, at alam niya sa unang tingin na ang Lamborghini ay isang limitadong edisyon na hindi bababa sa 1 milyong yuan. 10 milyong yuan ang kalahati ng yaman ng kanyang pamilya. Hayaan ang isang Lamborghini, hindi niya kayang bumili ng kotse na higit sa 1 milyong yuan, at ang kotseng minamaneho niya ngayon ay hindi lamang ng 4,000 yuan. Ang ginawa lang ni Yuzi ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Nang makitang nabigla sina Lin Tianyu at Zhao Xiaoshuan, nasiyahan si Yuzi.
Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga ito sa kanya. Mga ad ng Pub Future. May kotse ka ba? Tanong ni Guning kay Yuzi. Hindi pa, sagot ni Yuzi. May driver's license ka ba? Tanong ni Guning. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbien site. Oo, pero bihira akong magmaneho, kaya hindi ako magaling na driver, sabi ni Yuzi. Ang bawat isa sa mga senior management sa aking kumpanya ay maaaring magkaroon ng kotse sa ilalim ng aking pangalan. Maaari kang pumili ng kotse na gusto mo na huwag nang hindi bababa sa 1,000,000 yuan na libre mo, at bibilhin ko ito para sa iyo, sabi ni Guning. Hanggat nagtatrabaho si Yuzi sa kumpanya ni Guning bilang miyembro ng senior management, maaari siyang magkaroon ng eksklusibong kotse. Gayunpaman, kapag umalis siya sa kumpanya o na-demote, mawawalan siya ng karapatang gamitin ang kotse. Siyempre, hindi papayag si Yuzi na umalis sa kumpanya, at determinado siyang magtrabaho ng husto para sa kanyang kinabukasan. Sa kasong iyon, ang kotse ay pag-aari niya sa kanilang lawak. Salamat, sabi ni Yuzi. Bagamat pansamantalang tumigil sa pagtatrabaho ang pabrika ng damit, naka-duty pa rin ang mga security guard. Pumunta si Guning dito ngayon kasama si Yuzi upang tumingin sa paligid nito para makita kung may kailangang baguhin o palitan. Pagkatapos maglakad-lakad dito, nagpasya si Yuzi na itakda ang production line ng Charm sa ikatlong palapag, at itinala niya ang mga kagamitan at kalakal na kailangan niya. Ang kumpanya ay bagong established at short-handed, kaya siya ang gumawa nito sa kanyang sarili. Kapag nakuha niya ang pera, aayusin niya ang mga ahente sa pagbili upang bilhin ang mga kagamitan at kalakal. Paglabas nila ng garment factory, 11:30 AM na, kaya sabay silang nag-lunch. Habang nasa daan, nakatanggap si Yuzi ng tawag mula sa isang estranghero. Hindi niya alam na ang taong iyon ay si Lin Tianyu, kaya kinuha niya ito. Hi, sino ito? Tanong ni Yuzi. Yuzi, paano mo mahahanap ang iyong sarili bilang isang sugar daddy? Alam kong dinurog ko ang iyong puso. At gusto mo akong isipin sa pamamagitan ng paghahanap ng iyong sarili na isang mayaman. Ngunit, naniniwala si Lin Tianyu na malamang na natagpuan ni Yuzi ang kanyang sarili na sugar daddy para inisin siya. Lin Tianyu, sino ka sa tingin mo? How could you be so shameless para sabihin na ginawa ko yon para lang inisin mo? Galit na galit si Yuzi kaya pinutol niya ito habang ibinaba ang tawag sa kanya. Nagalit si Yuzi hindi dahil sinisiraan siya ni Lin Tianyu kundi dahil masyadong makasarili si Lin Tianyu, na talagang hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Nang tawagan siya muli ni Lin Tianyu, tumanggi si Yuzi na sagutin ito. I'm sorry, paghingi ng paumanhin ni Yuzi kay Guning nang mapagtanto niyang sumigaw siya sa tabi mismo ni Guning. Bagamat napakabait ni Guning, kailangan niyang maging magalang. Ayos lang. Ang pinakamagandang paraan upang talunin ang iyong kaaway ay ang mamuhay ng mas magandang buhay. Naniniwala ako na magagawa mo ito, sabi ni Guning para aliwin siya. Salamat, gagawin ko, sabi ni Yuzi nang may determinasyon. Alam niya na hindi lahat ay maaaring maging napakaswerteng makakuha ng magandang pagkakataon na tulad niya. Kaya determinado siyang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaglaban ang kanyang kinabukasan at hindi niya pababayaan si Guning. Ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Guning. Maaari mong gawin ang desisyon. Hindi naman si Yuzi ang boss. May allergy ka ba sa pagkain? Tanong muli ni Guning. Hindi, sabi ni Yuzi. Nag-isip sandali si Guning pagkatapos ay nagsabi, Tara, kumain tayo sa restaurant sa tabi ng Fengshan Shopping Mall. Magandang ideya, sumang-ayon si Yuzi. Ipinarada ni Guning ang sasakyan sa parking lot, at pagkatapos ay sabay silang lumabas. Pagpasok nila sa restaurant, pumili sila ng table sa tabi ng bintana. Alam ng lahat na si Lord Tang ay hindi kailanman nag-asawa o nagkaroon ng anak sa CTB, ngunit isang mag-ina ang biglang lumitaw sa bahay ng pamilya tang ilang araw na ang nakalipas. Ang batang babae ay malapit na kahawig ni Lord Tang.
sabi ng isang lalaki sa isa pang lalaki sa malapit sa mesa. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Guning at tumingin sa kanila. Hindi ba binalaan ni Lolo ang mga domestic servant na huwag maglabas ng balita? Paano nila malalaman iyon? Bahagi rin ba ito ng pakana ni Tang Demang? Tanging ang pamilyang Tang at Tang Demang ang nakakaalam ng katotohanan na si Guning ay biolohikal na anak ni Tang Yunfan. Kung walang sino man sa pamilyang Tang ang nag-leak ng impormasyon, tiyak na ginawa ito ni Tang Demang. Pero pansamantala, halatang nagulat ang dalawang babae na mahigit 30 taong gulang nang marinig ang usapan ng dalawang lalaki. Ang isa sa dalawang babae ay nakasuot ng hindi nasisiyahang mukha. Sa kasamaang palad, hindi iyon napansin ni Guning. Ang ibig mo bang sabihin ay ang babae ay maaaring anak ni Lord Tang? Tanong ng isa pang lalaki. Sino pa kaya siya? Sabi ng lalaki. Biglang tumayo ang isang babae na nakaupo sa katabing mesa at lumapit sa kanila at nagtanong sa hindi magandang boses, paano mo nalaman iyon? Nang makita iyon, napagtanto ni Guning na sinadya ito ng dalawang lalaki para marinig ng babae ang balita. Gayunpaman, sino ang babaeng ito? Bakit parang nag-overreact siya nang marinig niya ang balita tungkol kay Tang Yunfan? Bakit ang dalawang lalaki ang naglabas ng balita sa kanya? Ang aking kaibigan ay nagtatrabaho para sa pamilyang Tang at sinabi niya sa akin, sabi ng lalaki. Naramdaman ni Guning na dapat ay pakana ito ni Tang Demang. Nang marinig iyon ng babae ay parang lalong nagalit, ngunit hindi na siya nagtanong pa habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan. Zukan, baka fake news lang. Kung ang babae ay talagang anak ni Tang Yunfan, bakit walang nakarinig tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon? Bakit siya biglang sumulpot? Sabi ng isa pang babae at nanatiling nagdududa. Kung hindi, paano napunta ang balita sa ibang bansa? Halatang naniwala ang babaeng tinawag na Zukan. Siya si Feng Zukan, na ipinanganak sa isa pang napakayamang pamilya sa CTB. Noong nabubuhay pa ang asawa ni Master Tang, siya ay isang mabuting kaibigan sa ina ni Feng Zukan. Sa kanyang unang taon, madalas siyang nagbibiro tungkol sa pag-aayos kay Feng Zukan at Tang Yunfan, kaya naisip ito ni Feng Zukan. Noong bata pa si Feng Zukan, palagi niyang sinasabi na siya ang nobya ni Tang Yunfan. Gayunpaman, lumayo si Tang Yunfan sa kanya, at hindi binanggit ang pagpapakasal sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin siya makapag-asawa sa pamilyang Tang, kaya tumigil siya sa pagsasabing siya ang nobya ni Tang Yunfan. Gayunpaman, nag-aatubili si Feng Zukan na sumuko. Kahit na hindi niya makuha ang puso ni Tang Yunfan, hindi niya ito pababayaan, at nanatiling walang asawa hanggang ngayon noong siya ay 36 na taong gulang. Mga ad ng Pop Future. Sa mga nakaraang taon, kung sino mang babae ang maglalakas loob na lumapit kay Tang Yunfan, makikialam ito sa kanyang mga personal na gawain. Kung ang babae ay hindi naglalayon na makatulog kay Tang Yunfan, hindi niya paparusahan ang babae ng matindi, ngunit kung ang babae ay naglalayon na makasama si Tang Yunfan o maging ang kanyang kasintahan, gagawin niya ang lahat para mapahamak ang babae. Ang pag-ibig ni Feng Zukan para kay Tang Yunfan ay sobrang baluktot. Kaya siya ay galit na galit at halos mawala ng kontrol sa sarili nang marinig niya na si Tang Yunfan ay may isang babae at isang anak na babae ng lihim. Kung hindi ko siya makuha, walang makukuha. Kahit na ang mag-ina ay tunay na babae at anak ni Tang Yunfan, hindi sila malapitan, sabi ni Feng Zukan na may masamang ekspresyon. Nang marinig iyon, tinitigan siya ni Guning. Napakahusay, tingnan natin. Feng Zukan, kung manggahas kang saktan si Guman, ipinapangako ko na magsisisi ka. Boss, anong problema? Natakot si Yuzi nang makitang galit na galit si Guning. Oh, wala, sabi ni Guning at binigyan siya ng isang ngiti. Dahil walang sinabi si Guning, hindi na nagtanong pa si Yuzi. Hindi nagtagal ay inilagay na ang mga pagkain sa mesa, at nagsimula na silang kumain ng kanilang tanghalian. Gayunpaman, nawalan ng gana si Feng Zukan matapos marinig ang balita tungkol kay Guman at Guning. Nang tumayo siya, lumakad palayo,
Ang paningin ng kanyang kaibigan ay napunta kay Guning at naisip na pamilyar si Guning. Hindi napigilan ng kanyang kaibigan na bigyan si Guning ng ilang sulyap, at hindi iniwasan ni Guning ang kanyang tingin, dahil iyon mismo ang gusto ni Guning. Zukan, tingnan mo ang babaeng iyon. Hinayla siya ng kaibigan ni Feng Zukan pabalik at itinuro si Guning. Lumingon si Feng Zukan kay Guning at natigilan kaagad. Si Feng Zukan ay mas pamilyar kay Tang Yunfan kaysa sa kanyang kaibigan, kaya nakilala niya ang mukha ni Guning nang lumitaw si Guning sa kanyang paningin. Bagamat hindi na bata si Tang Yunfan, madali pa ring mapansin na halos kamukha siya ni Guning. Siya ba ang babaeng kakadiscuss lang ng dalawang lalaki? Napaisip si Feng Zukan sa sarili. Mga ad ng pub future. Ano man ang mangyari, hindi pa kakawalan ni Feng Zukan si Guning, kaya humakbang siya patungo sa mesa kung saan nakaupo si Guning at nagtanong kay Guning, ano ang relasyon mo kay Tang Yunfan? Bagamat nasa kanya na ang sagot, gusto pa rin niyang marinig ito mula sa bibig ni Guning. Kasabay nito, nagulat din ang dalawang lalaki nang itanong ni Feng Zukan kay Guning ang tanong na iyon. Hindi nila napapansin si Guning hanggang ngayon. Bagamat hindi pa nila personal na nakilala si Tang Yunfan at nakita lang nila ang kanyang larawan. Kailangan nilang aminin na ang batang babaeng ito sa harapan nila ay lubos na kahawig ni Tang Yunfan. Jesus! Siya ba yung babae? Narinig niya ba ang lahat? Ang dalawang lalaki ay nakatakas ng walang pagkaantala, kung sakaling sila ay maglantad. Nakita sila ni Guning na umalis, ngunit hindi sila pinigilan, dahil sabik na sabik siyang turuan si Feng Zukan ng leksyon ngayon. Natakot si Yuzi sa agresibong ugali ni Feng Zukan, ngunit hindi niya kilala si Tang Yunfan, kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Si Guning, sa kabilang banda, ay mahinahong nasiyahan sa kanyang pagkain at hindi pinansin si Feng Zukan. Nang makitang hindi siya pinapansin, galit na galit si Feng Zukan. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang tanong ko? Hindi pa rin siya binigyan ni Guning ng sulyap ngunit malamig na nagtanong, sino ka? Bakit ko sasagutin ang tanong mo? Ikaw. Nairita si Feng Zukan sa mayabang na ugali ni Guning, lalo na nang sabihin iyon ni Guning na may mukha na kahawig ni Tang Yunfan. Sa maikling panahon, binaligtad ni Feng Zukan ang mga plato sa mesa sa galit. Napaatras si Yuzi sa takot at iniwasan ang sakuna. Si Guning, gayunpaman, ay hindi gumagalaw, at nabahiran ng pagkain ang kanyang damit sa lahat ng dako. Ginawa iyon ni Guning para sa layuning gamitin iyon bilang isang makatwirang dahilan para turuan ng leksyon si Feng Zukan. Boss, okay ka lang ba? Gusto ni Yuzi na panasan ang mga mantsa para kay Guning, ngunit itinaas ni Guning ang kanyang kamay para pigilan siya. Ang malaking ingay ay nakakuha ng atensyon mula sa ibang mga customer sa restaurant, at agad na lumapit sa kanila ang manager. Anong nangyari? Malinaw na binaligtad ni Feng Zukan ang mga plato sa mesa ni Guning, kaya walang sumagot sa kanyang tanong. Dapat nakita na ninyong lahat. Siya ang sumisira sa lahat ng mga plato na iyon. Kaya anuman ang susunod kong gagawin, karapat-dapat siya, sabi ni Guning sa malamig na boses, pagkatapos ay biglang tumayo para sampilan si Feng Zukan sa kanyang mukha. Ang tunog ng hampasin ng kamay ni Guning ang mukha ni Feng Zukan ay napakalakas kaya natakot ang lahat sa restaurant. Sa loob ng ilang segundo, ang mukha ni Feng Zukan ay namumula na at namamaga. Bilang karagdagan, kinuha ni Guning ang natitirang mga plato sa mesa at idiniin ang mga ito sa mukha ni Feng Zukan ng buong lakas. Mainit pa ang pagkain, at si Feng Zukan ay muling nasaktan. Muntik na siyang mawalan ng malay dahil sa matinding sakit at wala ng lakas para magpumiglas. Nagulat ang lahat sa marahas na pagkilos ni Guning, ngunit walang nakiramay kay Feng Zukan, dahil naging bastos siya noong una. Ang isang bastos na tulad niya ay dapat matuto kung paano kumilos sa publiko. Zukan. Tumakbo ang kaibigan ni Feng Zukan upang panasan ang natirang pagkain sa kanyang mukha. Miss, hindi mo ba iniisip na napakalayo nito? Pinuna ng restaurant manager si Guning dahil natatakot siyang sisihin siya ng pamilya ni Feng Zukan.
Binigyan siya ni Guning ng isang malamig na sulyap pagkatapos ay tinanong siya. Hindi ba't napakalayo na niyang binaligtad ang lahat ng aking mga pinggan at ginawang mantsa ng pagkain ang aking mga damit kahit saan? Sinira niya ang aming tanghalian at gumawa ng malakas na ingay. Ang hitsura ni Guning ay nagbabanta at natakot sa manager ng restaurant, ngunit nakipagtalo pa rin siya sa pag-iisip ng malakas na background ng pamilya ni Feng Zukan. Hindi ka naman nasaktan, pero si Miss Feng ay malubhang nasugatan ngayon. E ano ngayon? Tanong ni Guning at tila mayabang dahil napagtanto niyang snobbish na tao ang manager na ito. Mga ad ng Pub Future. Bagamat inatake niya si Feng Zukan ng malakas, si Feng Zukan ang humiling nito sa kanyang sarili. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enya Euroels 1N platform. Natigilan ang manager ng restaurant, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ikaw, galit na galit si Feng Zukan kaya gusto niyang isumpa si Guning. Gayunpaman, ang kanyang mga pisngi ay masyadong masakit para sa kanya upang magbitaw ng isang salita. Lumingon si Guning kay Feng Zukan at malamig na sinabi, ano? Sa tingin mo ba kaya mo akong ay bully dahil lang sa pinanganak ka sa isang napakayaman na pamilya? Wala akong pakialam kung sino ka man, susuntukan kita kapag inisin mo ako. Kung inis lang ni Feng Zukan si Guning, susuntukan siya ni Guning at pakakawalan siya, ngunit sisirain ni Guning si Feng Zukan kung mangangahas siyang saktan si Guman. Papatayin kita. Hindi pinansin ni Feng Zukan ang babala ni Guning, at itinaas ang kanyang kamay para sampelan si Guning, ngunit nahuli siya ni Guning sa hangin. Ano ang sinabi mo? Tinitigan siya ni Guning ng diretso pagkatapos ay itinapon siya, at bumagsak si Feng Zukan sa lupa dahil sa matinding puwersa. Sa isang malakas na tunog ay nahulog siya. Napaungol si Feng Zukan sa sakit. Zugan, takot talaga ang kaibigan niya. Karaniwan, kapag gusto ni Feng Zukan na tamaan ang isang tao, tutulungan niya si Feng Zukan na gawin ito, ngunit natatakot siya kay Guning sa pagkakataong ito. Tumawag ka ng pulis. Tawagan ang, galit na sigaw ng manager ng restaurant, ngunit itinikom niya kaagad ang kanyang bibig nang bigyan siya ng malamig na tingin ni Guning. Nakakatakot ang mga tingin ni Guning kaya hindi na siya naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Paano nakakatakot ang isang batang babae? Naisip niya. Anong nangyayari dito? Sa sandaling ito, isang hindi nasisiyahang boses ng lalaki ang tumunog. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig ang boses, nalaman kaagad ni Guning kung sino ang bagong dating. Ang lalaki ay eksaktong mabuting kaibigan ni Panzero, si Guanbin. Lumingon si Guning at nakita si Guanbin, Panzero at isang estranghero na naglalakad palapit sa kanila. Lord Guan, itong babaeng ito. Sinisi ng restaurant manager si Guning sa lahat nang makita niya si Guanbin. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, gulat na binati ni Guanbin si Guning, Miss Gu. Natigilan sandali ang manager ng restaurant. Kilala ba ni Lord Guan ang babaeng ito? WHO. Sabay-sabay na tumakbo si Panzero, at natuwa rin siya nang makita niya si Guning. Boss, bakit ka nandito? Boss. Nagulat ang lahat sa restaurant na nakakakilala kay Panzero at sa iba pa. Ano? Tinawag ni Lord Pan ang batang babae na ito na kanyang amo. Siguradong sobrang close sila. Medyo nataranta ang manager ng restaurant. Kung ang dalagang ito ang amo ni Lord Pan, siya ang sisisihin nila sa lahat. Si Feng Xin, na pumunta dito kasama sina Guanbin at Panzero, ay natigilan nang makita niya si Guning, dahil ang ganda talaga ni Guning kahit wala siyang suot na make-up. Karaniwang walang magagandang babae na hindi naka-makeup, ngunit exception si Guning. Malamang na mayroon siyang pundasyon. Sa katunayan, si Guning ay may napakakinis, may kantab na balat, kaya naisip ng mga tao na siya ay may suot na foundation. Kung titignan nila ng malapitan ang mukha nito, makikita nilang wala itong make-up. Pumunta ako dito para kumain ng tanghalian. Ngunit binaligtad ng isang baliw na babae ang mga pinggan ko at nadungisan ng pagkain ang damit ko, sabi ni Guning na may halatang disdain.
Pagkatapos ay binigyan ng malamig na tingin si Feng Zukan na nakahiga pa rin sa lupa. Nang marinig iyon, napansin ni Panziro at ng iba pa ang mga mantsa ng pagkain sa damit ni Guning at si Feng Zukan na nakahiga pa rin sa lupa. Nang hindi na nagtanong pa, agad nilang malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman, naglabas pa rin ng galit sina Panziro at Guanbin kay Feng Zukan, sa halip na kay Guning. Miss Feng, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng eksena sa restaurant ng pamilya ko? Sa tingin mo ba madaling samantalahin ang pamilya ko? Walang pakialam si Guanbin na si Feng Zukan ay malubhang nasugatan. At hindi rin siya nagmamalasakit sa background ng kanyang pamilya, ngunit tinanong siya ng walang galang. Lord Guan, nasugatan na po si Miss Feng. Paano mo siya masisisi sa lahat? Tumawag ng ambulansya ngayon. Kung may mangyaring masama kay Miss Feng, hindi ka hahayaan ng pamilyang Feng na makatakas. Ibinuka ng kaibigan ni Feng Zukan ang kanyang bibig. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Guanbin na ginamit niya ang background ng pamilya ni Feng Zukan para banta siya. Si Guning ay kamag-anak ng pamilyang Tang, kaya si Guanbin, syempre, ay tatabi sa tabi ni Guning nang walang pagdadalawang isip.